Sabi nila, kapag ang kidlat ay tumama sa tanso ng kampana, hindi lang ito ingay. May iniwan itong hiyas na galing sa langit. Totoo ba yan, Tiyo? Ang sabi kasi sa amin ng kabilang baryo, sumpa raw ang dala ng ganitong pangyayari, lalo na't dumidilim na ang paligid. Sumpa para sa mga nilalang na may maitim na dugo. Pero para sa ating mga tao, iyan ang tanging panangga sa gabing lilitaw na ang mga aswang dito sa Negros. Hello po sa inyo, magandang araw o gabi dyan. Bago po natin simulan ng kwento, nais ko lang i-shout out yung mga nag-comment sa ating latest upload. Shout out kay Lourdes de Jesus, Gay Sumojo, kay Yajes, kay Ma'am Nida, at saka kay Belinda Panonciano. So, yun lang ang ating shout out kasi yun lang yung mga comment sa ating latest upload. At umpisahan na natin ang kwento. Taong 1955, sa bayan ng Valladolid, Negros Occidental. Ang panahon ngayon ay hindi katulad ng ngayon. Ang mga kalsada ay maputik, ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa, at ang gabi ay pag-aari ng mga kung anong nilalang na hindi mapaliwanag ng siyensya. Sa gitna ng bayan, nakatayo ang isang lumang simbahan na gawa sa bato. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang langit ay kulay ube at ang bawat kulog ay tila nagpapatindig sa balahibo ng mga taga Valladolid. Si Jacinto, isang binatang sakristan na may malalim na pananampalataya, ay nagmamadaling umakyat sa kampanaryo. Kailangan niyang patunugin ang kampana bilang babala sa mga tao na tumataas na ang tubig sa ilog. Kailangan nilang marinig ang tunog na to, sabi ni Jacinto habang hinihila ang makapal na lubid ng malaking kampana. Sa gitna ng kanyang paghila, isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa langit. Isang direktang tama ng kidlat ang tumama sa mismong tuktok ng kampana. Ang ingay ay nakabibingi at si Jacinto ay tumalsik sa lakas ng enerhiya. Nang magdilat siya ng mata, nakita niyang umuusok ang kampanang tanso. Sa paanan nito, may isang maliit na bagay na kumikinang. Isa itong itim na bato na may guhit na ginto sa gitna. Tila ba isang piraso ng bituin na tumigas. Kinuha ni Jacinto at naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad. Agad siyang bumaba at hinanap si Padre Burgos sa loob ng kumbento. Padre! Padre! Tignan niyo po ang nakita ko sa kampanaryo matapos tamaan ng kidlat, sabi ni Jacinto habang hinihingala. Si Padre Burgos na abala sa pagsasaayos ng mga kandila ay napatigil at tinitignan ang hawak ng sakristana. Kinuha niya ang kanyang salamin at masusing pinagmasdan ang bato. Jacinto, hindi ito ordinaryong bato. Ito ay mutya ng kidlat. Pinili ka ng langit na humawak nito dahil sa iyong malinis na kalooban, wika ni Padre Burgos habang kinukrusan ang kanyang sarili. Ano pong gagawin ko dito, Padre? Pakiramdam ko may buhay ang batong to, tanong ni Jacinto. Humarap si Padre Burgos sa kanya at seryosong nagsalita. Ang mutyang yan ay kailangang alagaan, Jacinto, upang hindi mawala ang bisa nito at lalong lumakas. Kailangan mo itong pakainin ng dasal tuwing ikalawang biyernes ng bawat buwan. Huwag mong kalilimutan yon dahil ang kapangyarihan nito ay gagamitin mo sa mas malaking laban, wika ng pare. Hindi nagtagal, naramdaman ni Jacinto ang pagbabago sa kanyang sarili. Mas naging matalas ang kanyang pandinig at pakiramdam. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Ang mga aso ay hindi tumatahol kundi umiiyak na parang natatakot.
Sa isang madilim na bahagi ng daan, lumitaw ang isang lalaking may dalang mahabang itak at maraming nakasabit na kung ano-anong balat ng hayop sa katawan. Ito ay si Ginoong Macario, isang kilalang antingero sa lalawigan ng Negros. Alam ko ang dala mo sa Kristana. Naramdaman ko ang kuryente sa iyong pulsa. Bungad ni Ginoong Macario kay Jacinto. Sino ho kayo? Bakit nyo alam ang dala ko? Takot na tanong ni Jacinto. Ako si Macario. Patagal ko nang hinahanap ang mutya na yan dahil alam kong malapit na ang pagsalakay ng mga aswang mula sa kabundukan ng Kanlaon. Kailangan nating magtulungan, Jacinto. Ang mutya mo ang susi para mapatumba ang kanilang pinuno. Paliwanag ni Ginoong Macario habang inilalabas ang kanyang sariling mga anting-anting. Habang nag-uusap ang dalawa, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at nakasuot ng kupas na damit ang biglang lumitaw sa likod nila. Wala siyang dalang ilaw pero parang nakakakita siya sa dilim. Huwag kayong magtiwala sa lakas nyo lang, sabi ng matanda. Lolo Gaspar, saan po kayo galing? Gulat na tanong ni Jacinto dahil kilala ang matanda bilang isang ermitanyo. Madalang itong makita ng mga tao. Galing ako sa dulo ng kakahuyan. Narinig ko na ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno, Jacinto. Gamitin mo ang mutya, hindi para pumatay, kundi para magbigay ng liwanag sa kadiliman. Macario, bantayan mo ang bata dahil siya ang puntirya ng mga tiktik ngayong gabi. Babala ni Lolo Gaspar bago ito muling naglakad patungo sa madilim na bahagi ng gubat at tila naglaho na parang usok. Napatingin si Jacinto sa langit. Wala nang ulan pero ang mga ulap ay mabilis na gumagalaw. Naramdaman niya ang pagtibok ng mutya ng kidlat sa kanyang bulsa. Alam niyang nagsisimula pa lang ang totoong gabi. Tara na, Jacinto. Kailangan natin puntahan ang Barrio San Roque. Balita ko, idoon unang sasalakay ang mga aswang dahil maraming buntis doon. Handa na po ako, Ginoong Macario. Pero paano natin sila malalabanan kung hindi natin sila nakikita sa dilim? Ang mutyang yan ang magiging sulo natin. Sa sandaling mailabas mo ang enerhiya niyan, walang aswang ang makakatagal sa liwanag na ilalabas nito. Naglakad ang dalawa patungo sa madilim na kakahuyan. Sa bawat hakbang nila, naririnig ang huni ng mga tuko at ang kakaibang langit-ngit ng mga kawayan. Hindi nila alam, sa itaas ng mga malalaking puno, may mga matang mapupula na nakatitig sa kanila, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Nang makarating sila sa bukana ng Barrio San Roque, biglang tumigil si Jacinto. Ang mutya ng kidlat ay nagsimulang uminit ng husto. Tila ba nagbababala. Nandito na sila, Ginoong Macario, sabi ni Jacinto habang kinakabahan. Isang malakas na tiktik ang narinig nila na parang malayo pero ayon sa matatanda, kapag mahina ang tunog, nasa malapit lang ang kalaban. Maya-maya pa, biglang may bumagsak na malaking sanga sa harap nila. Isang nilalang na may mahabang dila at matatalim na kuko ang lumitaw mula sa itaas. Ito ay isang aswang na nag-anyong malaking aso pero may mukha ng tao. Sa likod mo, Jacinto! Sigaw ni Macario, sabay saksak ng kanyang itak na may basbas ng langis sa direksyon ng nilalang. Umiwas ang aswang ng napakabilis. Mabilis din itong bumalik para umatake kay Jacinto. Pero agad din na hinawakan ni Jacinto ang mutya sa loob ng kanyang bulsa at nagdasal ng mabilis gaya ng turo ni Padre Burgos. Isang mabilis na kislap ng liwanag ang lumabas mula sa kamay ni Jacinto. Ang aswang ay napaurong at naglabas ng nakakangilong tili dahil nasunog ang bahagi ng balat nito ng tamaan ng liwanag. Epektibo, Jacinto! Huwag mong bibitawan ng dasal! Saad ni Ginoong Macario habang nakikipagbuno sa isa pang aswang na lumabas mula sa talahiban. Habang nagkakagulo,
Muling lumitaw si Lolo Gaspar sa gilid ng isang puno. Hindi siya lumalaban pero ang kanyang presensya ay tila nagpapahina sa mga aswang. Ang mutya ay hindi lang pangkislap, Jacinto. Itanim mo ang iyong paa sa lupa at isigaw ang ngalan ng langit, sabi ni Lolo Gaspar sa gitna ng labanan. Sinunod ni Jacinto ang utos ng ermitanyo. Itinapat niya ang mutya ng kidlat sa langit at sumigaw ng buong lakas. Isang dagundong ng kulog ang narinig kahit maaliwalas ang gabi, at isang maliit na kidlat ang bumaba mula sa itaas. Tumama sa mutya at kumalat sa paligid na parang mga ugat ng kuryente. Ang mga aswang na nakapaligid sa kanila ay nagsipag takbuhan pabalik sa gubat. Ang iba ay naiwan at tuluyang naging abo. Mabagsik. Tunay nga mabagsik ang hawak mo, bata. Hingal na sabi ni Ginoong Macario habang pinapahiran ang dugo sa kanyang braso. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang malalim at nakakakilabot na boses ang narinig nila mula sa kailaliman ng gubat. Isang boses na hindi galing sa hayop o sa ordinaryong aswang. Akala nyo ba, iganon lang kadali yun? Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napatingin si Jacinto kay Lolo Gaspar. Ang mukha ng ermitanyo ay naging seryoso at bakas ang pag-aalala. Ang pinuno, ang haring aswang ng Negros, ay nagising dahil sa kislap ng iyong mutya, Jacinto, sabi ni Lolo Gaspar. Lalong dumilim ang paligid sa baryo San Roque. Ang mga sulo ng mga taga-baryo ay biglang namatay. Tanging ang mahinang liwanag na lang mula sa mutya ng kidlat ang nagsisilbing tanglaw sa tatlo. Kailangan natin bumalik sa simbahan. Doon tayo kukuha ng mas malakas na puwersa. Ang kampanang tanso ang kailangan nating gamitin, utos ni Macario. Nagsimulang tumakbo ang tatlo pabalik sa kabayanan. Habang sa bawat maghakbang nila ay nararamdaman nilang may malaking anino na sumusunod sa kanila mula sa itaas ng mga puno. Nang malapit na sila sa simbahan, hinarangan sila ng isang grupo ng mga lalaking may dalang mga sulo at baril. Hindi sila aswang, kundi mga masasamang tao, mga tulisan, na balita ay kakampi ng mga aswang para sa kanilang pansariling interes. Ibigay niyo sa amin ang batong yan sa Kristana. Alam namin ang halaga niyan sa merkado sa Bacolod, sabi ng pinuno ng mga tulisan na siyang humarang sa daan. Napahinto si Jacinto at hinawakan ng mahigpit ang mutya. Hindi ito para sa inyo. Para to sa kaligtasan ng mga tao rito. Huwag ka nang marami satsat, bata, sabi ng tulisan sabay kasanang kanyang barila. Ngunit bago pa man makapagpaputok ang tulisan, mabilis na kumilos si Ginoong Macario. Inilabas niya ang kanyang mga dibuho at ibinato sa direksyon ng mga tulisan na naglabas ng makapal na usok. Jacinto, tumakbo ka na sa loob. Kami na ni Lolo Gaspar bahala dito, sigaw ni Ginoong Macario. Pumasok si Jacinto sa loob ng simbahan at nakita niya nga naghihintay si Padre Burgos sa tapat ng altar. May hawak na krus at banal na langis. Padre, hinahabol po kami. Ang mga aswang at ang mga tulisan ay nagsani puwersa, sumpong ni Jacinto. Umakyat ka sa kampanaryo, Jacinto. Ilagay mo ang mutya sa uka ng kampana kung saan ito tumama noong bagyo. Patulugin mo ito habang binibigkas ang orasyong tinuro ko sa iyo, utos ni Padre Burgos. Habang umaakyat si Jacinto sa hagdan ng kampanaryo, naririnig niya ang mga putok ng baril sa labas at ang mga hiyaw ng mga aswang na tila ba nanggigigil na makapasok sa loob ng banal na lugar. Nang makarating siya sa tuktok, nakita niya ang malaking kampana. Ang uka na iniwan ng kidlat ay tila ba sadyang ginawa para sa mutyang hawak niya. Sinaksak niya ang bato sa uka at agad itong kumapit na parang magnet. Nagsimulang hilahin ni Jacinto ang lubid. Tumunog ang kampana. Sa bawat tunog ng kampana
Ang liwanag na lumalabas mula rito ay hindi na lamang basta kislap. Ito ay naging parang mga alon ng enerhiya na bumabalot sa buong bayan ng Valladolid. Ang mga aswang na sumusubok pumasok sa bakod ng simbahan ay tumatalsik sa tindi ng tunog. Ngunit sa gitna ng pagpapatunog ni Jacinto, isang malaking kamay na may mahabang kuko ang humawak sa gilid ng kampanaryo. Isang dambuhalang nilalang, kalahating tao at kalahating paniki. Yun ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito ay kasimpula ng nagbabagang uling. Umungol ang nilalang. Dagungdong na boses ng haring aswang. Hindi natinag si Jacinto. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, tinitignan niya ang dambuhala. "Hindi sa akin ang lakas na ito. Galing to sa itaas," sabi niya. Susunggaban na sana ng haring aswang si Jacinto nang biglang may sumulpot ng mga anino sa pagitan nila. Si Lolo Gaspar ay nakatayo pala sa likuran ni Jacinto. Hawak ang isang tungkod na yari sa kahoy ng kamagonga. "Huwag mo nga hawakan ang bata, maligno," mahinahong sabi ni Lolo Gaspar, pero puno ng otoridad. "Gaspar, matanda ka na. Hindi mo na ako kayang pigilan gaya ng dati," uyam nang sabi ng haring aswang. "Maaaring matanda na ako, pero ang mutyang hawak ng batang ito ay bago at purong-puro ang lakas," sagot ni Lolo Gaspar. Nagkaroon ng matinding tapatan sa itaas ng kampanaryo. Si Ginoong Macario naman sa bandang ibaba ay patuloy na nakikipagpalitan ng taga sa mga tulisan at iba pang maliliit na aswang na nakalusot sa bakod. "Jacinto, huwag kang titigil sa pagpapatunog. Ang bawat tunog ay nagpapahina sa kanyang balat," sigaw ni Lolo Gaspar habang winawasiwas ang kanyang tungkod para sanggain ang mga kuko ng nilalang. Pinatunog muli ni Jacinto ang kampana ng mas mabilis. Sa bawat pagtunog nito, ang mutya ng kidlat ay naglalabas ng kuryente na tumatama sa katawan ng haring aswang. Ang dambuhala ay umaatungal sa sakit. Tigilan niyo yan! Hindi niyo mapapatay ang kadiliman! Sigaw ng haring aswang habang dahan-dahang napipilitang lumipad palayo dahil hindi niya nakaya ang presensya ng mutya at ang tunog ng kampana. Nang medyo tumahimik ang paligid, bumaba si Jacinto at sinalubong siya ni Padre Burgos at Ginoong Macario na sugatan pero buhay pa naman. Nagawa natin sa gabing ito, Jacinto. Pero tandaan mo, ang mga aswang ay parang damo. Kapag pinutol, muling tutubo kung hindi bubunutin ang ugat. Paalala ni Ginoong Macario habang ginagamot ang kanyang sugat gamit ang sariling langis. Saan po napunta si Lolo Gaspar? Narito ako, Jacinto. Hindi ako aalis hanggat hindi mo natututunan ang buong potensyal ng iyong hawak. Sulpot na sabi naman ni Lolo Gaspar mula sa likod ng isang poste ng simbahan. Nagtipon-tipon sila sa loob ng kumbento upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Alam nila na ang nangyari sa Valladolid ay simula pa lamang ng isang mahabang labanana sa buong Negros. Padre Burgos, ano pong susunod naming gagawin? Tanong ni Jacinto. Kailangan ninyong pumunta sa bayan ng Binalbagan. Doon matatagpuan ang kuweba kung saan nagtatago ang mga tulisan at iba pang mga aswang na sumugod dito sa simbahan at siyang nagpaplano ng mas malaking gulo. Jacinto, ang mutya ng kidlat ang magsisilbi ninyong gabaya. Pero Padre, paano kung mas marami sila doon? Huwag ka matakot, bata. Kasama mo kami. At ang mutyang yan, kapag nalapatan ng tamang dasal at debosyon, ay kaya magpabagsak kahit na isang bundok pa. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, naghanda na ang tatlo para sa kanilang paglalakbay.
Ang mutya ng kidlat ay ligtas na nakatago sa isang maliit na tela na sako na nakasabit sa leeg ni Jacinto malapit sa kanyang puso. Habang naglalakad sila palabas ng bayan, maraming taga Valladolid ang lumabas ng kanilang mga bahay upang magpasalamat. Alam nila na kung hindi dahil sa tunog ng kampana at sa kislap na nakita nila sa langit, baka wala na silang dinatnang umaga. Habang binabagtas ang daan patungong Binalbagan, napansin ni Jacinto na ang mutya ng kidlat ay tumitibok-tibok. Hindi ito init na nakakapaso, kundi tila ba may sinasabi sa kanya. Ginoong Macario, bakit parang tumitibok ang mutya? Tumigil si Ginoong Macario at tumingin sa paligid. Ibig sabihin niyan, Jacinto, may mga mata na namang nakatitig sa atin. Pero sa pagkakataong to, hindi sila sa itaas, kundi sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, biglang yumanig ang lupa sa kanilang kinatatayuan. Isang malaking bitak ang lumitaw sa gitna ng daan at mula rito ay lumabas ang mga nilalang na tila mga taong lupa, pero ang mga mukha ay aswang. Sila ang mga alagad ng haring aswang na hindi tinatamaan ng liwanag ng araw dahil nasa ilalim sila ng lupa. Jacinto, ilabas mo ang mutya. Ngayon mo subukan ang turo ni Lolo Gaspar, sabi ni Ginoong Macario habang hinahanda ang kanyang itak. Hinawakan ni Jacinto ang mutya at ipidikit ang kanyang mga mata. Inisip niya ang tunog ng kampana sa Valladolid. Inisip niya ang liwanag ng kidlat na tumama sa tansong kampana. Sa ngalan ng kidlat na nagmula sa langit, magbigay ka ng liwanag, sabi ni Jacinto. Sa halip na kislap lang, isang bolang liwanag ang lumabas sa kanyang kamay at gumulong sa lupa, papasok sa mga bitak. Narinig ang mga hiyaw ng mga nilalang sa ilalim habang ang lupa ay tila kumukulo sa enerhiya ng mutya. Magaling bata, natutunan mo na ang daloy ng enerhiya, puri ni Lolo Gaspar habang ginagamit ang kanyang tungkod para itulak pabalik ang mga nakakaakyat na nilalang. Nagpatuloy sila sa paglalakad, pero sa bawat baryo na kanilang nadadaanan, nakita nila ang bakas ng pinsala ng mga aswang, mga patay na hayop, mga bahay na mga kalmot ng kuko, at mga taong takot na takot lumabas. Sa isang maliit na sapa sa pagitan ng Valladolid at Binalbagan, may nakita silang isang babaeng umiiyak. Nakaupo ito sa isang malaking bato at tila ba may nilalabhan, pero ang tubig sa sapa ay kulay pula. Teka lang, huwag kayong lalapit dyan. Babala ni Lolo Gaspar. Bakit po? Mukhang kailangan niya ng tulong eh, sagot ni Jacinto na balak sanang lumapit. Bata, tingnan mo maigi ang kanyang paa, bulong ni Ginoong Macario. Nang tignan ni Jacinto ang ilalim ng tubig, nakita niya ang mga paa ng babae ay nakaharap sa likuran. Isa itong aswang na nagpapanggap upang makapanlin lang. Naramdaman ng babae na nabuking na siya, kaya lumingon ito ng mabilis. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Lumaki ang bibig at naging matulis ang mga ngipin. Nagugutom ako ha! Ibigay niyo sa akin ang batang yan! Sigaw ng babae. Pero bago pa siya makatalon, itinaas ni Jacinto ang kanyang kamay na may hawak na mutya. Sa isang iglap, isang maliit na arko ng kuryente ang tumalsik mula sa mutya patungo sa babae. Ang aswang ay tumalsik sa tubig at mabilis na nag-anyong itim na ibon at lumipad palayo. Hindi talaga sila tumitigil, sabi ni Jacinto habang pinapahira ng pawis sa kanyang noo. Malamang dahil alam nila na kapag nakarating tayo sa Binalbagan, mawawakasan ang kanilang pamamayagpag sa rehiyong ito, sagot ni Lolo Gaspar. Habang papalapit sila sa Binalbagan, lalong bumibigat ang hangin. Ang mga puno ay tila ba yumuyukod sa takot at ang langit ay palaging balot ng maitim na ulap. Sa malayo,
Natatanaw na nila ang isang lumang hasyenda. Ang hasyendang iyon, ayon sa mga kwento, ang nagsisilbing kuta ng mga aswang. Pati masasamang tao na nakikipagsabwatan sa mga to. Doon daw dinadala ang mga dinudukot na tao mula sa iba't ibang panig ng Negros. Diyan tayo pupunta, sa Hacienda Valderrama. Doon nagtatago ang utak ng lahat ng ito. Handa ka na ba, Jacinto? Tanong ni Lolo Gaspar. Tumingin si Jacinto sa mutya ng kidlat na hawak niya. Nararamdaman niya ang init nito na tila ba sinasabing hindi siya nito pababayaan. Handa na po ako para sa mga taga Valladolid at para sa buong Negros. Determinadong sagot ng batang sakristana. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa bukana ng hasyenda. Hindi alam na nasa loob nito, naghihintay na ang panganib na mas matindi pa sa Haring Aswang. Isang panganib na may kinalaman sa nakaraan ni Lolo Gaspar at sa pinagmulan ng mutya ng kidlat. Habang papalapit ang tatlo sa bukana ng Hacienda Valderrama, ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Ang malalaking puno ng akasya na nakahilera sa daan ay tila mga higanting bantay na walang kibo. Ang amoy ng paligid ay hindi amoy ng asukal o lupa, kundi amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Jacinto, hawak mo maigi ang mutya. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Bulong ni Ginoong Macario habang dahan-dahang binubunot ang kanyang itak. Maya-maya pa, biglang bumukas ang malaking tarangkahan ng hasyenda nang walang humahawak. Sa gitna ng malawak na bakuran, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng pangmayaman na Amerikana. Pero ang kanyang balat ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kuko ay mahaba at kulay itim. Ito si Don Ricardo Valderrama, ang nagpakilalang Panginoon ng hasyenda. Ngunit ang totoo ay siya ang utak ng sabwatan ng mga aswang at masasamang tao sa Negros. O Gaspar, bumalik ka pa talaga, bungad ni Don Ricardo na may nakakatakot na ngiti. Akala ko'y napulok ka na sa loob ng iyong kuweba. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikitang naglalaho ang iyong lahi, Ricardo. Sagot ni Lolo Gaspar habang itinitukod ng mariin ang kanyang kamagong na tungkod sa may lupa. Tumawa ng napakalakas si Don Ricardo. Isang tawa na tila serye ng kulog na walang ulan. At nagdala ka pa talaga ng sakristana. Akala mo ba isapat na ang munting batong yan para tapatan ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng kadiliman? Huwag mong hamakin ang mutya ng kidlat, Ricardo. Alam mong sa tanso ng kampana ito nanggaling isang banal na simbolo na pinatigas ng lakas ng langit. Giit ni Lolo Gaspar. Sa isang iglap, pumitik ang mga daliri ni Don Ricardo. Mula sa likod ng mga bodega ng asukal, lumabas ang dose-dose ng mga lalaking armado ng mga rifle. Kasunod nila ang mga aswang na gumagapang sa mga padera, handang sumunggab sa isang hudyat lang. Jacinto, ngayon na! Sigaw ni Ginoong Macario. Inilabas ni Jacinto ang mutya. Kumislap ito ng matindi pero sa pagkakataong to, hindi lang liwanag ang lumabas. Isang mahinang tunog ng isang dagundong gaya ng tunog ng kampana sa Valladolid. Yun ang umalingaw-ngaw mula sa bato. Ang mga aswang na malapit sa kanila ay napahinto at napahawak sa kanilang mga tenga. Mga wala silbi! Sugod! Utos ni Don Ricardo sa kanyang mga tauhan. Nagsimulang magpaputok ang mga tulisan. Mabilis na iwinasiwas ni Lolo Gaspar ang kanyang tungkod sa hangin at isang tila hindi nakikitang dingding ang humarang sa mga balisang lumilipad patungo sa kanila. Ginoong Macario, sa kaliwa po ninyo! Sigaw ni Jacinto nang makita ang isang aswang na tatalon mula sa bubong. Mabilis na tinaga ni Macario ang nilalang habang si Jacinto naman
ay itinatapat ang mutya sa mga tulisang nagkakasanang baril. Sa bawat kislap ng mutya, ang mga baril ng mga tulisan ay uminit ng husto, kaya napilitan silang bitawan ang mga ito. Napahiyaw ang isang tulisan habang namumula ang mga palad. Ngunit hindi nagpatalo si Don Ricardo. Nag-anyong isang malaking usok na itim ang Don at mabilis na lumapit kay Lolo Gaspar. Nagkaroon ng matinding tapatan ang dalawa. Ang tungkod ni Gaspar laban sa mga kuko ni Ricardo na balot ng itim na mahika. Jacinto, huwag kang titingin sa kanila. Ituon mo ang isip mo sa mutya. Paalala ni Ginoong Macario habang seryosong nakikipagbakbakan sa tatlong aswang na sabay-sabay sumusugod sa kanya. Napansin ni Jacinto na habang tumatagal ang labanan, lalong humihina ang kislap ng mutya. Naalala niya ang turo ni Padre Burgos. Kailangan itong pakainin ng dasal. Tumayo si Jacinto sa gitna ng kaguluhan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang bigkasin ang orasyon sa wikang Latin na tinuro ng pari. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang mutya sa kanyang palad ay nagsisimulang tumibok. Tumibok ng mas mabilis at mas malakas. Jacinto, bilisan mo! Hindi mo na sila kayang pigilan pa. Sigaw ni Ginoong Macario na may tama na ng kuko sa kanyang balikat. Naramdaman ni Jacinto ang takot, pero mas nangibabaw ang kagustuhan niyang iligtas ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang kampana ng simbahan sa Valladolid na tinamaan ng kidlat. Maya-maya pa, biglang dumilim ang langit sa ibabaw ng Hacienda Valderrama. Isang hindi inaasahang bagyo ang nabuo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga ulap ay nagsimulang umikot sa itaas ng kinaroroonan ni Jacinto. Anong ginagawa mo, bata? Galit na sigaw ni Don Ricardo habang pilit na kumakawala sa pagkakasakal ni Lolo Gaspar. Ito ang lakas na hindi mo kailanman maintindihan. Sagot ni Jacinto. Itinaas ng binatilyo ang kanyang kamay na may hawak na mutya patungo sa langit. Isang napakalakas na kidlat ang bumaba mula sa madilim na ulap. Tumama ito sa mutya at sa halip na masaktan si Jacinto, ang kuryente ay dumaloy sa kanyang buong katawan patungo sa lupa. Isang pagyanig ng enerhiya ang kumalat sa buong asyenda. Ang mga tulisan ay nagatumba at nawalan ng malay. Ang mga aswang ay napapasigaw sa sakit habang ang kanilang mga balat ay unti-unti nagiging abo sa tindi ng liwanag. Si Don Ricardo ay tumalsik sa pader ng kanyang mansyon. Ang kanyang Amerikana ay punit-punit na at ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging isang tuyot at matandang bangkaya. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Pagod na sabi ni Don Ricardo habang sinusubukang tumayo. Lumapit si Lolo Gaspar sa kanya, hawak pa rin ang kanyang tungkod. Tapos na, Ricardo. At ang mutya na nakuha ni Jacinto ay hindi lang basta anting-anting. Ito ay hustisya ng langit na bumagsak sa lupa. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho si Don Ricardo, isang malakas na sipol ang narinig mula sa kakahuyan sa likod ng mansyon. Isang grupo pa ng mga aswang ang lumitaw. At sa pagkakataong to, mas malalaki sila at may dalang mga kadena. Mukhang marami pa silang reserba, sabi ni Ginoong Macario habang itinatayo ang kanyang sarili gamit ang kanyang itak. Jacinto, huwag kang hihinto. Ang enerhiya ng kidlat ay nasa loob mo pa rin. Bili ni Lolo Gaspar. Tumingin si Jacinto sa paligid. Nakita niya ang mga bihag na tao sa loob ng mga bodega na nagsisimula ng lumabas dahil sa liwanag ng mutya. Sila ang mga taong nawala sa iba't ibang bayan ng Negros. Kailangan mailigtas natin sila bago pa sila madamay sa susunod na pagsalakay, sabi ni Jacinto kay Macario. Ako nang bahala sa mga tao, Jacinto. Kayo ni Lolo Gaspar ang umalap sa mga darating na yan, sagot ni Macario bago tumakbo patungo sa mga bodega.
Habang naghahanda ang mga bagong dating na aswang para sumugod, napansin ni Jacinto na may isang aswang na kakaiba ang itsura. Wala itong pakpak, pero ang bawat hakbang neto ay nagpapanginig sa lupa. May dala itong malaking palakol na gawa sa buto ng kung anong hayop. Iyan ang birdugo ng Haring Aswang. Bulong ni Lolo Gaspar. Mag-iingat ka, Jacinto. Ang palakol na iyan ay kayang humati kahit ng espiritu. Sumugod ang birdugo ng napakabilis. Sa isang kumpas ng kanyang palakol, isang malalim na uka ang nalikha sa lupa. Pabilis na umiwas si Jacinto pero naramdaman niya ang hangin ng kamatayan na dumaan sa kanyang tabi. Gamitin mo ang mutya bilang panangga, sabi ni Lolo Gaspar. Itinapat ni Jacinto ang mutya sa paparating na palakol. Sa pagtatama ng dalawa, isang tunog ng tanso na pinukpok ng bakal ang umalingaw-ngaw. Hindi nabasag ang mutya, bagkus ay lalong nag-apoy ang asul na kuryente sa paligid neto. Bakit hindi ka natatakot, munting sakristana? Tanong ng birdugo sa kanyang malalim na boses. Dahil iniisip ko kung sino ang kasama ko, sagot ni Jacinto habang iniisip si Padre Burgos na kasalukuyang nagdarasal sa Valladolid. Sa bawat galaw ni Jacinto, tila ba nagiging mas magaan ang kanyang katawan. Ang bilis ng kidlat ay nasa kanyang mga binti. At bawat taga ng birdugo ay madali niyang naiilagan. At sa bawat pagkakataon, binibigyan niya ng kislap ng mutya ang katawan ng kalaban. Habang naglalaban sila, si Lolo Gaspar naman ay abala sa paggawa ng isang bilog na proteksyon sa paligid ng mansyon upang hindi makapasok ang iba pang mga aswang na nasa kakahuyan. Lolo Gaspar, tulungan mo ang bata. Sigaw ni Ginoong Macario mula sa malayo habang ginagabayan ang mga bihag patungo sa ligtas na lugar. Kailangan niyang matutunan ito ng mag-isa. Ang mutya ay hindi susunod sa akin kung hindi sa kanya, sagot ni Lolo Gaspar habang nagpapatuloy sa kanyang ritual. Naramdaman ni Jacinto na kailangan niya nang tapusin ang laban. Ang birdugo ay nagsisimula ng mapagod sa kakahabol sa kanya. Sa isang pagkakataon na bumagsak ang palakol ng birdugo sa lupa at bumaon ito, hindi na sinayang ni Jacinto ang pagkakataon. Tumalon siya sa balikat ng dambuhala at itinama ang mutya ng kidlat sa noo neto. Sumigaw si Jacinto. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang naganap. Ang birdugo ay tuluyang naglaho. Naiwan na lamang ang kanyang palakula. Nang mawala ang birdugo, ang iba pang aswang na nasa labas ng bilog ni Lolo Gaspar ay nagsipagtakbuhan na. Alam nilang wala na silang laban sa kapangyarihan ng mutya na hawak ng isang batang sakristana. Hingal na napaupo si Jacinto sa lupa. Ang mutya sa kanyang kamay ay malamig na muli, pero may naiwan itong marka ng kidlat sa kanyang palad. Isang permanenteng tanda ng kanyang pagiging tagapangalaga. Lumapit si Lolo Gaspar at Ginoong Macario sa kanya. Nagawa mo, Jacinto. Nalinis mo ang Hacienda Valderrama, sabi ni Ginoong Macario habang tinatapik ang balikat ng binata. Pero hindi pa tapos ang lahat, hindi po ba? Tanong ng binatilyo. Tama ka, Jacinto. Ang Haring Aswang ay hindi pa natatalo. Ang nangyari dito ay isa lamang sa kanyang mga kuta. Ngayon alam niya na ang iyong lakas, mas magiging maingat siya sa susunod. Saan po tayo susunod na pupunta? Tanong ni Jacinto. Tumingin si Lolo Gaspar kay Ginoong Macario. Pagkatapos ay muling tumingin kay Jacinto. Kailangan nating munang bumalik sa Valladolid. Kailangan mong kausapin si Padre Burgos. May isang sikreto ang kampanang iyon na hindi pa niya nasasabi sa iyo. Isang sikretong magsasabi kung bakit ikaw ang napili ng mutya. At habang naglalakad sila pabalik, bitbit ang nasagip na tao, napansin ni Jacinto na ang mga ibon sa paligid ay nagsisimula na namang umawit.
Ang kadiliman ng Hacienda Valderrama ay unti-unti nang napalitan ng liwanag ng bagong umaga. Pero sa likod ng mga bundok, sa isang madilim na kuweba, isang pares ng mapupulang mga mata ang nanonood sa bawat hakbang nila. Ang haring aswang ay naghihintay at sa susunod nilang pagkikita, hindi lang kidlat ang kanyang ihahanda. Pagdating nila sa bukana ng bayan ng Valladolid, sinalubong sila ng mga kampana ng simbahan. Ang tunog ay tila ba nagdiriwang. Jacinto, buhay kayo! Sabi ni Padre Burgos na tumatakbo patungo sa kanila, bitbit ang kanyang abito na sumasabog sa hangin. Niyakap ni Jacinto ang matandang pari. Ligtas po kami. Ligtas po ang mga tao, Padre. Pero ang mutya, parang nagbago ito. Kinuha ni Padre Burgos ang mutya at tinitigan ito ng maigi sa ilalim ng sikat ng araw. Ang gintong guhit sa gitna nito ay naging isang hugis ng krus. Halika sa loob, Jacinto. Gaspar, Macario, kailangan nating mag-usap sa loob ng lihim sa silid ng simbahan. Panahon na para malaman ninyo ang tungkol sa tipanan ng tanso. Habang naglalakad sila patungo sa may simbahan, napansin ni Jacinto ang isang misteryosong anino sa itaas ng kampanaryo. Nang tignan niyang maigi, nakita niya si Lolo Gaspara na nakatayo doon. Kahit nakasama lang niya ito sa paglalakad kanina. Ang anino ay kumakaway sa kanya bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Napahinto si Jacinto at napakamot sa noo. Lolo Gaspar, paano niyo po nagawa yun? Ngumiti lang si Lolo Gaspar, nakasama niya sa lupa. Marami ka pang hindi alam sa mundo, Jacinto. Ang kidlat ay mabilis, pero ang espiritu ay mas mabilis. Sabi ng matanda. Pumasok sila sa loob ng simbahan at sinara ang malaking pintuan. Alam ni Jacinto na ang kanyang buhay bilang isang simpleng sakristan ay tapos na. Ngayon, siya na ang tagapangalaga ng mutya ng kidlat at ang totoong labanan ay nagsisimula pa lamang. Simulan na natin ang paghahanda. Dahil sa susunod na Biyernes, lilitaw ang dugong buwan at doon susubukin ang tunay na tibay ng iyong pananampalataya. Sabi ni Padre Burgos. Tumingin si Jacinto sa mutya ng kidlat sa kanyang palad. Hindi na siya natatakot. Alam niyang hanggat may kidlat sa langit at tanso sa lupa, may pag-asa ang kanilang lugar. Sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng altar ng simbahan ng Valladolid, inilatag ni Padre Burgos ang isang sinaunang dokumento na gawa sa balat ng hayop. Ang silid ay amoy insenso at lumang papel. Sa gitna ng mesa, inilagay ni Jacinto ang mutya ng kidlat na ngayon ay kumikinang ng kusa na tila ba humihinga. Jacinto, ang kampanang tanso sa itaas ay hindi lamang ginawa para tumunog. Ito ay kinuha at hinulma noong panahon pa ng mga Kastila gamit ang bakal mula sa krus ng mga martir at hinaluan ng ginto mula sa ilalim ng bundok kanlaon. Ang tipanan ng tanso ay ang pangako na kapag ang langit ay humalik sa lupa sa pamamagitan ng kidlat, isang tagapangalaga ang lilitaw upang itaboy ang pinakamadilim na gabi. Sabi ni Padre Burgos. At ang gabi na iyon ay ang dugong buwan. Sa susunod na Biyernes, magiging kulay kalawang ang buwan. Iyan ang oras kung kailan ang haring aswang ay mawawala ng limitasyon. Hindi niya na kailangang magtago sa dilim. Maaari na siyang pumatay kahit sa tapat ng altar. Singit naman ni Lolo Gaspara. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Jacinto. Kailangan mong iakyat muli ang mutya sa kampanaryo sa mismong rurok ng pagsalib ng buwan at araw. Pero sa pagkakataong to, hindi mo lang ito basta ilalagay. Kailangan mong ibuhos ang iyong buong buhay sa bawat tunog ng kampana. Ang bawat kalembang ay dapat magmula sa iyong pananampalataya, hindi lang sa lakas ng iyong braso. Sabi ni Padre Burgos. Lumipas ang mga araw na puno ng paghahanda.
Tinuruan ni Ginoong Macario si Jacinto ng mga tamang galaw sa pakikipaglaban, habang si Lolo Gaspar naman ay ibinabahagi ang mga lihim na orasyon para sa proteksyon ng isip. Si Padre Burgos naman ay walang tigil sa pagdarasal at pagbabasbas ng mga tubig na may asin na ikinalat sa buong paligid ng simbahan. Dumating ang gabi ng dugong buwan. Ang langit ay dahan-dahang naging madilim na pula. Tila ba nasusugatan ang kalangitan. Mula sa kagubatan ng Negros, narinig ang sabay-sabay na pag-atungal ng mga aswang. Libo-libo sila. Ang tunog ng kanilang pagaspas ay parang paparating na malakas na hangin. Nandito na sila. Jacinto, umakyat ka. Huwag kang titingin sa ibaba kahit anong mangyari. Sabi ni Ginoong Macario habang mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Tumakbo si Jacinto paakyat sa makitid na hagdan ng kampanaryo. Sa ibaba, nagsimula na ang madugong labanan. Si Ginoong Macario ay parang ipu-ipo na tinataga ang bawat aswang na sumusugod lumampas sa bakod. Si Lolo Gaspar naman ay nakatayo sa gitna ng plaza. Itinaas ang kanyang tungkod at bawat aswang na lumapit sa kanya ay tumatalsik dahil sa hindi nakikitang puwersa. Nang makarating si Jacinto sa tuktok, nakita niya ang haring aswang na naghihintay sa bubong ng simbahan. Ang dambuhala ay mas malaki ngayon. Ang mga pakpak neto ay tila kumot na bumabalot sa buong kampanaryo. Akala mo ba, ihaayaan kitang patunugin yan, bata? Uyam ng sabi ng haring aswang. Ang kanyang boses ay nagpapayanig sa mga bato ng simbahan. Hindi naman sumagot si Jacinto. Kinuha niya ang mutya ng kidlat at sinaksak ito sa uka ng kampana. Sa pagdampi ng mutya sa tanso, isang asul na kuryente ang bumalot sa buong kampana. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo! Sigaw ni Jacinto habang hinihila ang lubid ng buong lakas. Ang unang tunog ay nagpalabas ng isang puwersa ng liwanag na nagpatigil sa paglipad ng mga aswang sa paligid. Ang aswang ay umungol at sinunggaban si Jacinto. Pero bawat dampi ng kukuneto sa may sakristan ay tila tumatama sa mainit na bakal. Sa ikalawang tunog, ang mga tulisan at masasamang tao sa labas ay nagatumba. Nawalan ng malay dahil sa tindi ng banal na tunog. Ang mga aswang naman ay nagsimulang mag-anyong abo. Hindi nyo kami mauubos, sabi ng haring aswang habang pilit na sinisira ang kampana gamit ang kanyang kuko. Maaaring hindi ko kayo maubos, pero hindi nyo rin kami matatalo hanggat may liwanag, sabi ni Jacinto. Sa huling sandali ng pagsanib ng araw at buwan, nang ang buwan ay pinakapula na, hinila ni Jacinto ang lubid sa huling pagkakataon. Pero ngayon, hindi lang siya basta humila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inialay ang kanyang takot, ang kanyang pagod at ang kanyang pag-asa para sa buong isla ng Negros. Dubagundong ang kampana. Isang napakalakas na kidlat ang bumaba mula sa gitna ng pagsanib ng araw at buwan. Isang itim at puting kidlat na tumama ng direkta sa kampana. Ang ingay ay narinig hanggang sa kabilang dulo ng isla, mula sa Bacolod hanggang Dumaguete. Ang haring aswang ay hindi lang tumalsik, siya ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin, kasama ang lahat ng kanyang mga alagad na nasa paligid ng bayan. Nang matapos ang tunog, bumalik ang katahimikan. Ang buwan ay naging puti muli. Dahan-dahang bumaba si Jacinto mula sa kampanaryo, pagod na pagod at halos hindi na makalakad. Sinalubong siya ni na Padre Burgos, Ginoong Macario at Lolo Gaspar na nakangiti. Tapos na, Jacinto. Ang sumpa ng dugong buwan ay naputol na, mahinaong sabi ni Lolo Gaspar. Ang mutya po, nawalan na ng kislap, sabi ni Jacinto habang tinitignan ang bato sa kanyang palad. Ngayon ay mukha na lamang itong ordinaryong itim na bato.
dahil nagawa mo na ang kanyang layunin. Ang kapangyarihan nito ay hindi nawala, kundi bumalik sa kampana at sa lupa ng Negros. Mananatili itong tulog hanggang sa muling kailanganin ng bayan. Sabi ng pari. Matapos ang gabing yun, bumalik ang kapayapaan sa Valladolid. Ang mga tao ay muling nagtanim ng tubo nang walang takot. Si Ginoong Macario ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay upang bantayan ang iba pang mga bayan. Si Lolo Gaspar naman ay bigla na lang naglaho gaya ng dati. Pero alam ng lahat na sa paligid lang siya, nanonood mula sa mga anino ng mga puno. Si Jacinto ay nananatiling sakristan. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang nagawa. Ngunit tuwing sasapit ang gabi at may makikitang kidlat sa malayo, napapahawak ang mga tao sa kanilang mga dibdib at tumitingin sa kampanaryo. Alam nila na hanggat nakatayo ang lumang simbahan at hanggat may mga taong katulad ni Jacinto na may malinis na kalooban, ang kadiliman ay kailanman hindi magwawagi. Ang mutya ng kidlat ay nananatiling nakabaon sa puso ng kampana. Naghihintay ng susunod na bagyo hanggang muling magbigay ng liwanag sa oras ng pangangailangan. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share ang ating video. Pa-subscribe na rin kung bago pa lamang kayo. Hanggang sa muli.